Mga idol at kabayan, breaking news! Mga Chinese national na bulabog sa ginawang pagsalakay ng Bureau of Immigration sa multinational village sa Parañaque City. 37 Chinese ang nahuli dahil wala silang mga pasaporte. Nakuha pang magalit ng mga Chinese pero ipinakita ng mga miyembro ng Bureau of Immigration na mas matapang ang mga Pilipino. Your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Department of National Defense Gibo Teodoro naglabas ng kanyang pahayag sa patuloy na panghihimasok ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. The main message is the 9-10 line is the provocation, and everything flows from that. They have no business being anywhere in the West Philippine Sea. Inilabas ng Philippine Coast Guard ang aktual na video ng pagdeploy ng People's Liberation Army Navy ng kanilang hovercraft sa Sabina Shoal at nagsagawa ng military maneuvers. Amerika magpapadala ng Coast Guard vessel para tulungan ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sinalakay ng Bureau of Immigration ang multinational village sa Parañaque City matapos magsumbong ang mga concerned citizen sa kahinahilalang mga Chinese national sa lugar. Dito natin nasaksihan na marami mga Chinese national ang nasa bansa na walang passport o dokumento na magpapatunay ng kanilang lehitimong pamamalagi sa Pilipinas. Makikita natin na maangas pa ang mga Chinese pero wala silang nagawa sa mas matapang na mga miyembro ng Bureau of Immigration. Where is your documents? Put on it, so just take it on the table. Okay. May dala ka passport? Wala, sa Cavite. Ba't di mo dala yung passport mo? Anong visa mo? Ba't nandito ka sa Pilipinas? Anong visa mo? Ilang buwan lang kami dito. Sa September uwi na kami. Ba't ka nandito sa Pilipinas? Bisita kami dito. Andiyan yung family namin dito. Ito mga to. Bisita lang. Bisita rin. Oo. May mga passport mo. Wala. Ito meron pang license. It's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. You're in the go now. You first. You first. We're not hurting you. Sir pa capture sa camera. Kudos kay ate na hindi natinag at ipinakita sa dayuhan na dapat nilang sundin ang ating batas habang sila ay nandito sa Pilipinas. 37 Chinese national ang hinuli at idideport ng mga otoridad ng bansa matapos naman guluhin ng China ang ginawang marine survey ng Pilipinas sa Sabina Shoal at illegal na panghimasok nito sa West Philippine Sea. Naglabas naman ng pahayag si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro laban sa China. The main message is the 9-10 line is the provocation, and everything flows from that. They have no business being anywhere in the West Philippine Sea and other areas where we have jurisdiction. They are trying to bait us from straying from the main points and dragging us into action drama debate where we... Good news naman mga kabayan, Amerika magpapadala ng Coast Guard assets sa Pilipinas para tulungan ang Philippine Coast Guard. Kasunod dito, sa nalalapit na pagpatupad ng China ng kanilang bagong batas na huhulihin ang mga Pilipino sa katubigang sakop ng West Philippine Sea. Ipapakalat ng United States Coast Guard ang kanilang mga assets upang suportahan ang Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea sa gitna ng napipintong pagpatupad ng anti-trespassing policy ng China na lumalabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibinahagi ng United States Coast Guard na ipapakalat nila ang kanilang North Pacific Coast Guard upang suportahan ang Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng mga karapatan nito sa soberanya sa West Philippine Sea, sabi ng Philippine Coast Guard sa isang pahayag noong Martes. Dagdag pa dito, sinabi ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral na paiigtingin din ng ahensya ang deployment nito at hinikayat din niya ang US Coast Guard at Japan Coast Guard na palakasin ang kanilang presensya sa seas. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang kanilang ebidensya laban sa China. Isang video na kuha ng kanilang drone. Makikita dito ang aktual na paglunsad ng People's Liberation Army Navy ng kanilang hovercraft, isang amphibious vessel na may bow number 3349. Nagsagawa ang China ng illegal na military drill sa bisinidad ng katubigan ng Sabina Shoal sa West Philippine Sea.
interestingly, the PLA Navy 987 contacted MRB 9701, informing us that they're going to have amphibious drill or amphibious operation in those coordinates that she is actually mentioning. However, it is important for us to take note that before they called or informed BRP Teresa Magbanwa, they have already launched their hovercraft. So ibig sabihin, bago pa sila nag-abiso sa atin na magkakandak sila ng amphibious operation, na i-deploy na nila yung sarili nilang hovercraft. And then secondly, it is also worth mentioning again, no, that for China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise that they are conducting, while at the same time we are doing a marine scientific research. But the other activities, one, we saw some parang sampling pits. May mga kinuhang sample to look at the materials, not of the corals, but of the dead ones. No? Perhaps trying to look at gaano ba katibay yung lugar o gaano katigas, no, yung lugar. But the other thing is the remaining research vessel in the area, meron siyang gamit na most likely ay pwedeng gamitin for acoustic surveys. Na-document din ng Coast Guard yung galaw nitong research vessel na ito. That suggests that they have done acoustic surveys in the area. Likely, no, na detailed mapping of the seafloor to inform them of yung detailed shape of that area. So sa assessment namin, they definitely have a plan for that area. The fact that they're there in large numbers and they've stationed themselves in strategic points, and their activities suggest that they're gathering information that can be of use to them in the future. Laban Pinas.